Hello guys, at welcome back sa pinakabagong edisyon ng Daro Free Talks. At sa video na ito ay meron tayong pag-uusapan na importante, lalo kung nakikita mo na yung title. So this is about question and answer sa Jollibee job interview. So ako yung makakasama nyo ngayon at 2 beses na akong nakapag-apply sa Jollibee. So I'm confident naman na matutulungan ko kayo. And this is actually a continuation nung nauna kong video about Jollibee job interview. So ayan, panoorin nyo na lang if interesado kayo. At ngayon, magsisimula na tayo. So, bago tayo magsimula, itatanong ko muna sa inyo yung mga set of questions na tinatanong dito sa Jollibee or kahit sa namang fast food chain kung magwo-work ka as a working student sa kanila. So, ngayon, ganito yung gagawin natin. Itatanong ko, tapos i-pause mo yung video, and then try mong sagutin yung tanong. And then kapag ready ka na mag-move forward sa next question, sagutin mo din siya. And after that, kapag natapos na lahat, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga magagandang sagot para ma-secure natin yung spot ng pagpasa dito sa fast food chain job interview or to be specific sa Jollibee. So, ayun. Pero kung gusto nyo pa maging updated sa mga happening, subscribe kayo sa channel natin para mas masaya. So, without further ado, let's get started now. So, in 3, 2, 1. Hi, good morning. Alright, so for your first question, o sa unang tanong ko sa'yo, how can you describe yourself? Or paano mo mailalarawan ang sarili mo? Hmm, okay. O, sa pangalawang tanong ko naman sa'yo, saan mo nalaman yung Jollibee? Or bakit gusto mo mag-apply bilang isang crew? Hmm, I see. So, maganda nga yan. Pero eto, bibigyan na kita ng ng proper expectation na ang pagiging isang crew, lalo yung Jollibee crew, hindi ganun kadali. Kasi queuing talaga, lalo kapag weekends or kapag gabi. So, kakayanin mo ba? Okay. Tapos ito pa, sinasabi ko na rin sa'yo na ang pagiging isang working student ay hindi madali. Kasi may time talaga na wala kang tulog, kailangan mo magtrabaho sa gabi, tapos mag-aaral ka sa umaga hanggang hapon. Sa tingin mo ba, kaya mo i-handle yung ganon? Oh, paano kunwari merong gagawin sa school, tapos nun mag-a-apply ka, ay kailangan mo pumasok, meron kang duty. Sa tingin mo, anong gagawin mo? Anong mas pipiliin mo? Okay. Tapos nakikita ko parang magkakasama yata kayo nung mga nandun sa labas. Paano kunwari natanggap ka, tinanggap ka namin sa trabaho, kaso yung mga kasamaan mo hindi namin tinanggap. Tutuloy ka pa rin ba? Okay. Sa tingin mo, bakit ka namin dapat i-hire? Ano yung mga skills na meron ka para ikaw yung kuhanin namin? Hmm. So, magaling ka doon. What if i-assign ka namin sa kitchen? Kaya mo kaya magluto? Okay. So, yun lang muna sa ngayon. At gusto ko na lang itanong kung meron ka pang mga katanungan bago namin sabihin yung naging assessment namin sa'yo. Okay, salamat. Alright. So, that's the end of that initial interview. So, ayun. I hope na nasagot nyo yung mga tanong at hindi kayo nag-stutter. At kung in-skip nyo naman yung part na yon, okay lang din naman. Kasi i-explain ko rin naman siya ngayon. So, sa kahit saang job interview, talagang pinakaunang tinatanong is why should we hire you? O kaya, how can you describe yourself? Kasi parang ito yung nagsisilbing introduction. Ito yung nagsisilbing pampagana o highlights kung isa ka bang magaling na sumasagot, isang magaling na aplikante or possible na makapasok sa job. So, say for example, tinanong kanila, how can you describe yourself? You don't need to say na parang saan ka nakatira, saan ka nag-aaral, ganun, kasi hindi importante sa kanila yon. Though factor din yung location kasi nga, syempre, kung masyado kang malayo, baka malate ka sa trabaho, kaya
pwede naman siguro sabihin. But anyway, hindi nila tinatanong yon kasi minsan pwede ka nilang philosophy na sabihin, nakikita ko dito yan, di mo na kailangan ulitin. Pwede ka nila i-interrupt. So, much better na kapag tinatanong ka ko dun sa how can you describe yourself or yon or why should we hire you, pwede kang magsabi ng mga experiences mo. Like say for example, kung naging isa kang student leader, pwede mong i-flex yun. Or kapag naman walang ganun, pwede mong sabihin yung mga characteristics mo na totoong ikaw. Like say for example, passionate ka, hardworking, responsible, madaling utusan, madaling sumunod, madaling matuto. Yun yung mga skills na pwede mong sabihin sa kanila just to say na ikaw ay isang, ayun, qualified for the job. And then the next question will be about sa bakit ka nag-apply dito sa Jollibee. This is a very personal question. You can, ano naman, you can be honest with this. Like say for example, if you are financially, may financial problem talaga, o kaya this is going to be your way to support you in the running kasi kunwari nag-aaral ka pa and walang tumutustos sa'yo, pwede mo sabihin yun. You just need to be honest with this one. And then, the third question naman na pwedeng itanong or possible na itanong sa inyo is, yun nga, yung parang kung mag-working student ka, medyo mahirap. Kasi mahirap naman talaga maging working student kasi kadalasan like 2 hours lang yung tulog mo, 3 hours, tas kailangan mo mag-duty straight, minsan mag-overtime ka. So, syempre, pag sinabi mo hindi mo kaya or mahihirapan ka, di ka nila tatanggapin. So, it's much better sabi mong kakayanin mo or kayang-kaya mo. And it's a matter of time management. Yun yung mga pwede mong sabihin doon sa tanong na kaya mo bang pagsabayin yung pag-aaral at yung pagtatrabaho. And then the next one, yung next question dito ay, yun nga, paano kunwari daw, mayroong trabaho tapos mayroong schoolworks, ano yung magiging priority mo? To be honest, to be practical, of course, pipiliin natin yung pag-aaral. Pero, yung pinaka-safe na sagot dito is, nag-apply po ako sa work na ito kasi gusto ko po na ano, magtrabaho talaga at kailangan ko po ito talaga. And naniniwala ako na it's a matter of time management. Kung kailangan ako sa school, gagawin ko pa rin yung part doon, pero hindi dapat mag-suffer yung work. So yun yung pwede natin maging sagot doon sa part na yun. And then the next thing naman na tinatanong, like say for example daw, kasama mo yung mga kaibigan mo or mga kakilala mo, sabay-sabay kayo nag-apply. Tapos kung tinanong sa inyo kung tutuloy ka ba sa pagtatrabaho kung hindi sila matanggap, the always answer will be yes, tutuloy ka pa din. Kasi kapag sinabi mo na hindi ka natutuloy kundi sila matanggap, hindi ka rin nila tatanggapin. Kasi it means na nagtatrabaho ka lang para sa mga kaibigan mo. At saka, pag nagwo-work kasi tayo, hindi naman kayo lagi same schedule. Pwedeng may iba yung schedule mo, pwedeng may iba yung schedule niya. So, depende talaga yan sa isa-set ng manager. Kaya, kung meron kayong kasama, lagi pa rin ang sagot, tutuloy ka pa rin despite na wala na yung mga kaibigan mo or mga kakilala mo. Ayun. And then, yun. Ano pa ba yung tanong doon? Yun. Parang ano daw yung mga professional skills na meron ka. So, as a service crew, ano ba yung mga dapat meron ka? Ano yung kaya mong i-offer? So, ayun. Kung counter, pwede kang counter, di ba? Kung pagluluto, of course, pwede kang magluto. O kaya pwede mo sabihin, sanay ka maglinis. O kaya sanay ka makipag-usap sa tao, which is yung mga service crew. So, yun yung mga bagay na pwede mong sabihin if ever na tinanong sa yung mga skills na kaya mong gawin. And then, next, for example, nagsabi ka ng skills tapos taliwas dun sa gusto mong mapasukan. Then, kunwari sinabi, pwede ka ba magluto? So, pwede mo sabihin, malay mo kasi yun lang yung available na job nila at the moment. So, sabihin mo, willing to learn naman po ako kung gusto mo talaga yung trabaho. At saka in the running naman kapag natanggap ka kung hindi ka fitted doon sa job na yun, pwede ka nilang ilipat ng station or pwede ka nilang ilipat ng role mo as an employee ng Jollibee or any fast food crew. So, ayun. And then sa huli, kung meron ka pang mga katanungan, pwede ka naman magtanong. You are very welcome to ask question. Pero kung wala ka ng tanong, you can just say thank you. Thank you for conducting the interview. At isa yung magandang experience para sa iyo. So, yan, yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. And also, kapag mag-interview, please always do make sure na nakangiti kayo. Always smile and be confident. At ipakita mo dun sa tao na sincere na gusto mong mag-work. Kasi yun yung importante. Hindi kailangan na matalino para maging isang fast food crew. Hindi kailangan na super yaman mo tignan. Baka nga lalo ka pa hindi matanggap. Ang kailangan nila talaga, yung mga taong may tiyaga at yung hardworking talaga. So, if you have those qualities at nakikita na sincere ka sa mga gusto mo, probably,
tatanggap ka for that initial interview. And for the final interview, actually, same lang din naman. Pero sa final interview, meron na dong set na parang, ano yung, kunwari working student ka, ibibigay mo yung schedule mo para malaman kung ano yung fitted na job sa'yo. Tapos kung ano, kunwari, sinabi nila na hindi pwede yung schedule mo, pwede mo nang papalitan. Ganun. Kaso kailangan talaga ikaw yung mag-a-adjust. Pero in the running naman, yung mga fast food chains na ganyan, kapag mag-apply ka, willing naman silang mag-adjust kasi open talaga sila for working student. So, ayun lang for that job interview, question and answers, and I hope na nakatulong to sa inyo. At ayun, kung meron pa kayong mga katanungan, just don't forget to comment it down below kasi I wanna see it naman and willing akong sumagot ng mga tanong ninyo. So, God bless you guys and thank you for watching this video. Bye-bye!